Alam mo ba na pasan-pasan ka ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Sir Leonardo Canto, si Princess Liza Jacinto, and Manong Hub. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Congratulations po kay Gian Ezekiel Juan Recamora. And happy birthday po kay Sister Eva or Evelyn Soriano ng Tacloban. Na-celebrate po kami sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayon ay yung phrase o yung salitang in Christ. Yung pag-isa natin kay Kristo. Union with Christ. The phrase in Christ or in Him, in whom, in the beloved, in the Lord, lagi nating makikita sa Bible yan, especially sa sulat ni Apostol Pablo. Sa New Testament, over 200 times. At si Apostol Pablo, over 100 times yung paggamit ni Apostol Pablo ng salitang in Christ. So, the phrase in Christ was mentioned over 200 times in the New Testament. Ganun siya ka-importante. To be in Christ means that a believer is united with Jesus through faith. The union with Christ is the foundation of the Christian life. Marahil hindi po tayo aware, no? Pero yan po yung pundasyon ng Christian life. Ikaw, ako, tayong lahat na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay na kay Kristo. Positionally, we are in Christ. This union with Christ is the foundation of the Christian life. In Him, we find our identity, our righteousness, our strength, and our purpose. Being in Christ means that we have access to all spiritual blessings He has to offer. His forgiveness, His righteousness, His love, and His eternal life. It is in Christ that we live, move, and have our being. Our position in Him transforms us, and through Him, we can do all things. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, ayan na naman po, no? Napakadaming beses nyo mong mababasa sa Bible yung salitang in Christ, o sa Tagalog kay Kristo. If anyone is in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ibig sabihin union, parang nag-asawa, the church is the bride of Christ. So, nag-isa na yung bride, yung groom, tsaka yung bride, nakipag-isa na kay Kristo. So, lahat na nakipag-isa kay Kristo, na nananampalataya sa Kanya, sabi dito, ang isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. By the way, no, pag sinabing in Christ, napakalalim po niyan. Kahit isang taon tayong mag-devotion, magbasa ng Bible, unawain yan, para po siyang bukal na patuloy kang sasalok mula sa salita ng Diyos at hindi mauubos yung lalim ng kahulugan ng in Christ. Dito po sa 15-minute devotion natin, magbibigay lang po ako ng idea, no? Gaano kahalaga yung salitang in Christ. Being in Christ gives us a new identity. Alam niyo po, pag ikaw ay na kay Kristo, meron ka ng bagong identity. Ikaw na ay bagong tao, bagong nilalang. You are a new creation in the Lord Jesus Christ. Yung dati mong pagkatao, wala na yun. Lumisa na yun, lumipas na yun. Kaya pag ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, isipin mo, I have a new identity in Christ. Huwag po nating hanapin yung identity natin sa ibang tao. Meron ka ng bagong pamilya ngayon. Ang pamilya mo si Kristo, you are in Christ, nasa pudar ka na, cargo ka na ng Panginoong Jesucristo. You are under the care of our shepherd, the Lord Jesus Christ. You are in Christ. May bago ka ng master, may bago ka ng Panginoon. Iwaksi mo na, iwasan mo na, tanggalin mo na sa isipan mo yung mga idols, yung mga sinasamba, mga ginugusto natin in the past. Meron na tayong bagong master, meron na tayong bagong desire, meron na tayong bagong puso, meron na tayong bagong sinusunod, meron na tayong bagong katauhan. Kaya mga kapatid, kung ikaw babalikan mo yung mga, dati mong mga nakakasalumuha, marahil mga kainuman, tropa, kasama sa pagbibisyo, kung nakakasalamuha mo pa yung mga kaklase mo siguro ng, I don't know, no, hindi ko alam yung mga sitwasyon natin. Tapos, pag nakita ka nila, hindi ka nila mamukhaan, parang, wow! Grabe, ibang-iba na tong tao na to, hindi ko na halos makilala. Kapag yung sinasabi sa'yo, praise the Lord. Because you have a new identity in Christ Jesus, kitang-kita ng mga tao. Hindi po nagmamataas, kundi nagpapakumbaba. Hindi po yung
para bang nilulook down na natin yung iba kasi meron na tayong bagong pagkatao. Hindi po ganun. Ibig sabihin po, ikaw na yung isang taong binago ng Panginoong Jesucristo. You have a new identity in Christ. Kaya pag ang laki ng difference mo, laki ng pinagkaiba mo sa dati mong pagkatao, yung hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ka pa nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, talagang ibang-iba yung itsura mo, iba-iba yung datingan mo, ibang-iba yung pananalita mo, ibang-iba yung pagkilos mo. Pag nakita mo yung difference na yon, praise the Lord. Kasi meron ka na talagang new identity. Meron ka ng bagong pagkatao kay Kristo. Number 2, being in Christ gives us a new legal position. Meron tayong bagong legal na posisyon. Ano po ibig sabihin nito? Sabi po sa John chapter 3 verse 18, whoever believes in Him is not condemned. Kung tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi na tayo hinahatulan ng parusa. Basahin mo natin sa Tagalog. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ibig sabihin, if you don't believe in the Lord Jesus Christ, you are condemned already. Hinatulan ka na ng kaparusahan. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakipag-isa ka kay Kristo, meron kang bagong legal na posisyon. Isipin niyo po parang sa korte yan, no? You don't have Jesus Christ, guilty, kaparusahan. Pero na kay Kristo ka, yun po yung kalagayan ng in Christ eh. Meron kang abogado, si Jesus Christ, siya yung advocate mo. Sasabihin niya, oh, itong tao na to, makasalanan to. Pero, akin yan, cargo ko yan, na kay Kristo yan. Kapag ikaw na kay Kristo, si Jesus absuelto. Wala namang kasalanan si Jesus eh. Kaya dahil na kay Kristo ka, based on that truth, not guilty ka. Hindi ka napaparusahan. Kaya nga, pasan-pasan ka ni Jesus eh. Araw-araw kang pinapasan. Bagamat tayo nagkakasala araw-araw, tayo araw-araw tayong pinapasan ng Panginoong Jesucristo dahil tayong lahat na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, we are all in Christ. And if you are in Christ, you are justified. Ikaw ay pinapawalang sala. Kaya po sabi sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ganun kahalaga yung in Christ, kay Kristo. Dahil ikaw ay na kay Kristo, hindi ka paparusahan. Dahil ikaw ay na kay Kristo, walang kahatulan para sa iyo. Sabi ni Jesus, cargo kita. Nasa pudar kita. You are in Christ. And dahil dyan, there is no condemnation. Wala nang kahatulan sa iyo. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya po, being in Christ gives us a new legal position. Ano yung legal position mo sa harapan ng Diyos? Ikaw ay anak. Hindi ka nakaaway. Ikaw ay legal na anak, adopted child of God. Being in Christ gives us a new legal position. Hindi lang may bagong identity, bagong katauhan, meron ka na ring bagong legal na posisyon. Kaya pag binasa niyo po yung Romans chapter 8, tuloy-tuloy po yan. Sabi rito, we are children of God. Dati tayong kaaway, dati tayong kumbaga mayroong mga palakol sa ating leeg na nakaabang. Pero dahil na kay Kristo tayo, ginawa tayong mga anak. At tayo ay inibig ng Diyos, tayo pinawalang sala, at ginawang tagapagmana ng lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo. Basahin niyo po itong Romans chapter 8, napakaganda. We have a new legal position. Number 3 po, being in Christ gives us access to all blessings. Dahil tayo ay na kay Kristo, si Jesus, na kay Kristo tayo, wala pong pagpapala ang Diyos na ipagkakait sa atin. Walang mabuting bagay ang ipagkakait sa atin. Tingnan niyo po sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi dito, praise be to God the Father, God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Pinagpala tayo in the heavenly realms with every, hindi po some, kundi sabi dito, every, hindi po kakarampot, sabi dito, lahat, every spiritual blessings in Christ. Kay Kristo. Dahil na kay Kristo tayo, lahat ng pagpapala, ibubuhos sa atin ng Diyos. And then sabi po sa Romans chapter 8 verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ibinigay sa atin si Jesus, and now we are in Christ. So sabi dito, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Ibig sabihin lahat ng pagpapala ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi man ngayon, pero for eternity,
we will receive all the blessings of God. All because we are in Christ. Kaya po, si Jesus kaisa-isang anak ng Diyos, lahat talaga ng inheritance, mamanahin ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan po natin Romans chapter 8. So sabi rito, dahil tayo po ay inampon, kapatid natin ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mamanahin ng Panginoong Jesucristo, mamanahin din natin. And all the blessings we will receive because we are in Christ. We are co-heirs, kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang ganti, bilang application, no? Number 1, ask God's blessings in the name of Jesus. Hingin mo yung blessings sa Panginoon. May mga blessings po kasi na hindi natin kayang i-handle kasi mga tao tayo na makasalanan. Hindi natin kayang i-manage yung blessings ng Panginoon. Pero aside from spiritual blessings, of course, spiritual blessings ibibigay sa atin ng Diyos yan. Kahit physical blessings, pwede natin hingin sa Panginoon, Lord, in the name of Jesus, I come to you. Nagpapakumbaba ako, I'm begging you. Now, kapag nakita ng Diyos na karapat-dapat ka, ibibigay sa iyo ng Diyos kahit nandito ka pa lang sa lupa. Now, kung hindi natin ma-manage yung blessings ng Diyos dito sa lupa, we have all eternity to enjoy all the blessings of God. Lahat po yun, grace, biyaya lang ng Panginoon, all for the glory of God. Pero ngayon pa lang, mga kapatid, pwede natin hingin yung some of the blessings na naka-install sa atin. No? Number 2, approach God through Christ's holiness. Pwede tayong lumapit sa Diyos. Hindi tayo tataboy ng Diyos kahit na tayo makasalanan. Kahit na tayo ay punong-puno ng marami tayong mga ginawang kasalanan, putikan tayo, lalapit tayo sa ating Ama nasa langit. When you come to God, you approach God with the holiness of Jesus. Dahil tayo ay na kay Kristo, pasan-pasan tayo ni Jesus. At sasabihin ni Jesus sa harapan ng Diyos Ama, kargo ko na to. Si Russell makasalanan yan, pero kargo ko yan. Nasa pudar ko yan. That person is in Christ. Na kay Kristo yan tao na yan. So, Panginoon, Ama, lumalapit ako sa inyo. Hindi dahil sa kalinisan ko, kundi dahil sa kalinisan ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil katanggap-tanggap ako, kundi dahil katanggap-tanggap ang Panginoong Jesucristo. Approach God with confidence through the holiness of the Lord Jesus Christ. And number 3 po, appreciate God for our union with Christ. Mabuhay po tayo ng punong-puno ng pagsamba. Kaya nga po yung Ephesians chapter 1, lahat po ito ay patungkol sa blessings ng Diyos na ibubuhos talaga sa atin. Sunod-sunod po dito sa Ephesians chapter 1. And then, dito po sa verse 3, paumpisa pa lang to, nagsisimula to sa pasasalamat sa Diyos. Sabi dito, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. So, lahat po ng blessings na walang itatanggi ang Diyos sa atin. All the spiritual blessings, para sa iyo yan. Dahil ikaw ay na kay Kristo. All the physical, lahat ng mga blessings na material, para sa iyo yan. For eternity. Yung iba sa atin nakakaranas ng mga kaunting mga blessings na material. Pero alam niyo po, mamanahin natin yung all of creation for all eternity. All of creation for all eternity. Yung paradise, yung perfect world, perfect creation, para yan sa mga mananampalataya for all of eternity. At tayo po mabubuhay ng magpupuri sa Diyos, magpapasalamat sa Diyos. We will appreciate God forever and ever. Kaya sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo. Dito po ay pagpapalang spiritual. Sa Romans chapter 8, 16, 17, all of creation yun ibibigay sa atin dahil na kay Kristo ka. Dahil lang tayo ay na kay Kristo. Napakagandang balita po. Para po sa ating discussion, how does understanding your identity as being in Christ enable you to ask God's favor and blessings? At tayo po yung manalangin. Lord God, thank you for the gift of being in Christ. I am overwhelmed by the fact that my identity, my security, and my future are all bound up in Christ. I have all the access to all your blessings and favor,
all because of Jesus. Please help me to live in the fullness of what it means to be united with Jesus, clothed in Christ's righteousness, empowered by your Spirit, and sustained by your love. May I never forget that I am not alone. Rather, I am positionally in Christ and forever be with God. Help me to walk in the victory you have already secured for me. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Pastor Adonai Ram na partner po natin sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.